Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Maaaring kayo ay nakatok, nadalaw o nakausap na ng mga saksi ni Jehovah. Bueno, naitanong nyo na ba o naisip kung sino sila at bakit sila tinawag na mga saksi ni Jehovah? Ang unang dapat nyong malaman ay kung sino ba si Jehovah. Bueno, si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kataas-taasan, ang nag-iisang tunay na Diyos, at ang Ama na nasa langit. Ayon yan sa Exodo 6, talatang 2 at 3, Awit 83:18, Juan 17:3, at Mateo 6, talatang 9. Kaya ang mga saksi ni Jehovah ay saksi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat o Almighty God sa Ingles. Pero bakit ang Diyos ay nangangailangan ng mga saksi niya? Dahil mayroong nag-aakusa na siya raw ay sinungaling at hindi mabuting tagapamahala ng sangkatauhan. Ang nagbibintang na ito ay si Satanas na Diablo. Ganito ang sabi ni Satanas. Basahin natin sa Genesis Kabanatang 3, talatang 3 hanggang 5. Ganito ang sabi. Kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon, at huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ano ba ang totoo? Ang sinabi ng Diyos o ang sinabi ni Satanas? Sa paglipas ng panahon, si Satanas ay patuloy pa ring nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos. Sino ang magtatanggol sa Diyos at magsasabi ng mga katotohanan? Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos na si Jehovah ay nangangailangan ng mga saksi. Ang pangunahing saksi ni Jehovah ay si Jesus. Si Jesus ay literal na unang nakasaksi sa Diyos dahil siya ang unang nilalang ni Jehovah at naging katulong pa nga siya sa paglalang ng iba pang mga bagay. Pakibasa nyo ang Kolosas 1, talatang 15, Kawikaan 8:30, at Juan 1, talatang 2 at 3 sa inyong mga Biblia.
Pero basahin natin ang Apokalipsis 1, talatang 5. Ganito ang sabi, "At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay mula sa mga patay at ang tagapamahala ng mga hari sa lupa." Nang si Jesus ay nasa lupa na, siya ay saksi pa rin ni Jehovah at patuloy na nagpapatotoo tungkol sa kanyang Ama at nangaral ng iba pang mga katotohanan. Pakibasa nyo ang Mateo 11 talatang 27, Juan 17, 25 at 26, at Juan 18 talatang 37. Sa mga anak naman ng tao ay marami ring naging saksi si Jehovah. Sa Hebreo Kabanatang 12, talatang 1, ay sinabi na napapaligiran tayo ng makapal o malaking bilang ng mga saksi. Sila ay isa-isang binanggit ni Apostol Pablo sa Hebreo Kabanatang 11, mula sa talatang 4 hanggang sa talatang 32. Ang ilan dito ay si Abel, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, hanggang sa sila ay dumami at naging ang bansang Israel, na naging bayan ng Diyos at tinawag ni Jehovah na kanyang mga saksi. Basahin natin ang Isaiah 43, talatang 10. Ito ang sabi, "Kayo ang mga saksi ko," ang sabi ni Jehovah. "Oo, ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko." Kaya malinaw na ang sinaunang bansang Israel ang mga saksi ni Jehovah noon. Pero nang hindi sila naniwala na si Jesus ang Mesiyas o Kristo at anak ng Diyos, ang bansang Israel ay itinakwil na ni Jehovah bilang kanyang bayan at bilang kanyang mga saksi. Kaya sino ang kapalit ng bansang Israel bilang kanyang bayan at mga saksi? Bueno, si Jehovah ay kumuha o pumili uli ng isang bayan na magtataglay ng kanyang pangalan. Basahin natin sa Gawa 15, talatang 14. Ganito ang sabi, "Inilahad ni Simeon na binigyang pansin ngayon ng Diyos ang ibang mga bansa para kumuha sa kanila ng isang bayan na magdadala ng kanyang pangalan." Ang bagong bayan ng Diyos
ay ang tunay na mga Kristiyano na magmumula na sa iba't ibang bansa, bayan, at mga wika. Sila ay tinawag na mga Kristiyano dahil sila ay mga alagad ni Kristo. Pero tulad ni Hesukristo, ang Diyos nila ay nananatiling si Jehova, ang makapangyarihan sa lahat, ang kataas-taasan, ang Ama na Diyos ng sinaunang Israel at Diyos din ni Jesus. Dahil ang mga saksi ni Jehova ay tagasunod din ni Jesus at masigasig na nangangaral tungkol sa Kanya, sila ay mga saksi rin ni Jesus. Basahin natin sa Gawa 1, talatang 8. Ito ang sabi, "Pero tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa." Kaya ang mga saksi ni Jehova na saksi rin ni Jesus ay patuloy na nangangaral at nagtuturo ng mga katotohanan tungkol kay Jehova at kay Jesus. Dahil ito ay kailangan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Juan 17, talatang 3. Ganito ang sabi, "Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo, si Jesucristo." Kaya ang kailangang ipangaral at ituro ng mga saksi ni Jehova sa ngayon ay ang katotohanan tungkol kay Jehova at kay Jesus. Kaya ang modernong mga saksi ni Jehova ay angkop na tawaging mga Kristiyanong saksi ni Jehova. Ito ang bagong bayan ng Diyos at ang bago niyang mga saksi sa ngayon. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.